us sa mga habilin ni Jesus Christ para sa kanyang mga alagad. Pagpalain niyo po ito sa puso namin, lalo na po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Tulungan niyo po kami na magbigay po ng atensyon sapagkat ito po'y bahagi ng aming pagpapahalaga sa iyo. We're praying, Lord, na buksan mo po ang aming mga puso at isip at ang aming pagod na katawan ay tulungan mo na ma-manage namin ito. Dalangin namin, Panginoon, na maging bukas kami sa pangungusap ng salita ng Diyos. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Upo na ho tayo. Habang tumatanda ang isang tao, nag-iiba-iba ang dahilan ng ating stress. Kung bakit tayo na-stress, natatakot. At isa na siguro sa pinaka-nakakatakot na experience para sa isang maliit na bata ay yung pumasok siya sa school na mag-isa. Bata. Yung aking anak si Nathan, hindi siya nag-struggle lang ganyan. No? Pero alam ko may mga magulang, may mga bata na hirap sila talaga. No? First day of school, ayaw magpaiwan. Nalala ko noon, meron pang pre-elementary school dun sa bahay nila, Sister Grace. At may mga bata, ayaw talaga magpaiwan. Talagang kinikwento nga niya sa akin. Minsan, maabot ng weeks, o buwan pa yung bata talaga umiiyak. At yung magulang andun lang sa bintana. Basta makita lang, kahit ganito lang makita ng bata sa magulang, hindi na siya iyak. Pero pagka na-realize niya na, sana ang tatay ko, nanay ko wala, talagang umiiyak siya, stress sila. So imagine kung ikaw ang magulang ng mga batang ganito, siguro ikaw, kung ano-ano sasabihin mo sa anak mo, di ba? Para mapawi yung kanyang takot. Gaya halimbawa ng, huwag kang mag-alala, anak, andiyan lang naman ako sa labas. Sisilipin kita. At di kita kakalimutan na nandito ka. Andiyan lang ako sa labas. Or pwede sabihin ng magulang na, huwag kang mag-alala, mabait si teacher. Si teacher ang parang mami mo dito. O kaya daddy mo dito. O kaya, anak, huwag ka nang umiyak kasi alam mo ba na nag-ready ako ng favorite mo na baon. Favorite mo na inumin. Nandiyan siya sa lunchbox mo. Nandiyan sa baonan mo. Kaya huwag ka na masyadong malungkot. Mamaya magmimerienda kayo. Pero siguro, ang pinaka-comforting sa lahat ay, mga anak, babalik naman ako. Babalik ako para ikaw ay, pagtapos ng school, nandito ako, tataling kita sa bahay. Makikita niyo po mga kapatid na yung mga sinasabi natin ay nakapagbibigay ng comfort sa ibang mga tao. Now, alam niyo, ganyan exactly ang ang ginawa ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples nung gabi na bago siya arestuhin. Think about the Last Supper. At makikita natin sa John chapter 13 hanggang 17, well, 16 for our purposes, na maraming beses na nagsalita si Jesus Christ. Usually, pumabasa mo sa mga kwento about Him, ito ginawa niya, dito siya nagpunta, ito yung ginawa ng mga tao sa kanya. Pero dito sa section na to, maraming beses na nagsasalita si Jesus Christ. At makikita natin na para ihanda yung mga disciples niya, kasi ilang oras lang mamamatay si Jesus Christ, ililibing siya, at yung pinakapag-asa nila parang wala. Nabubuhay siya, pero darating ang araw, aalis din ang Panginoon sa lupa, sa langit. Iiwan niya yung mga alagad para magpatuloy ng kanyang gawain na kung saan wala na siya physically. Paano sila maging handa? At yung mundo na kanilang gagalawan ay galit sa Diyos at galit sa kanila. So, ang ginawa ng Panginoon, inihanda sila, although at this time, di nila pa na-appreciate siguro. Sobrang takot nila, nalilito sila. Pero, nagbigay ang Diyos sa kanila ng mga salita, ng mga katotohanan, na magbibigay lakas sa kanila, di lang sa mga araw na ito, kundi sa pagkapatuloy ng gawain ng Panginoon, kahit pa umakit na si Jesus Christ sa langit. Ang ating katotohanan na sinimulang pagsaluhan last week, bilang review, pagpunta natin sa John 17, ay ito, we need Christ's words. Kailangan natin ang mga salita ni Kristo upang maaliw. Hindi sabihin na maaliw parang malibang, ma-entertain, kundi ma-comfort.
upang maaliw at maging handa na mamuhay at maglingkod ng tapat sa gitna ng makasalanan at nakapanlulumo, nakapangihina, nakaka-discourage ng mundo. Ganyan ang ginawa ng Jesus Christ. Now, bagamat tayo, hindi tayo kasama sa 12 or 11 that time, ay makabenefit pa rin tayo dito kasi yung naging circumstansya nila later on, ganoon tayo. We believe in Christ, nakasama natin siya palagi, but physically, we cannot see. Hindi natin nakikita ang Panginoon. And experientially, alam natin talaga na pag namuhay ka faithfully sa Panginoon, maraming hadlang. Punong-puno ng kasalanan. At hindi lang yon sa mundo na ito, dahil sa kasalanan, meron pong mga sufferings. So, anong kailangan natin? Ang kailangan natin ay yung naging kailangan din natin, paano tayo maligtas? Ang salita ng Diyos. Kaya ang title natin dito, Encouraging Words in this discouraging world. Encouraging words in this discouraging world. Ang Christianity, biblical Christianity, hindi tayo binobola nito. Sinasabi sa atin, anong reality? Anong realidad ng buhay? May mga iba nagtuturo, pag naging Kristiyano ka na, wala nang problema, lahat okay na. Hindi nagbabasa ng Bible yung mga yon, hindi na nabasa yung aklat ng Job. At marami pang iba. So, ano ba mga sinabi ng Panginoon sa kanila? At ang ginawa natin dito, we put it in form of commands, imperatives. So, unang-una, sinabi ng Diyos sa kanila, tignan natin, by way of review, 3 points tayo last time, serve one another, di ba? Paglingkuran ng isa't isa ng may kababaang loob at sakripisyo. That's how we survive itong mundo na to. Hindi lang mag-survive, kundi mag-grow at maging faithful kahit na puno ng kasalanan sa mundo, kahit na puno ng discouragement, pwede tayo magpatuloy at ang susi ay nasa relasyon natin sa isa't isa. Ang Christianity, hindi ito individual, hindi ito tinakda ng Panginoon para kanya-kanya tayo. Kaya kung, hindi ko alam, kung merong Christian na nakakarinig nito, tapos wala ka pang church na doon ka member, you belong, and accountable, kailangan hanapin mo yun. Kasi ang disenyo ng Panginoon, Jesus Christ, kaya siya nandito, to build the church. Hindi para tulungan lang individually ang mga tao, but to put them in sa isang komunidad ng mga mananampalataya. So serve one another. We can bear yung mga trials and sufferings and the hatred of the world as we serve one another. Pangalawa, love one another. Ang sinabi ni Jesus Christ sa kanila yan, in several instances, sa context na ito, na alis ako, you love one another. This is, para dito malalaman ng mga tao na talagang may relasyon kayo sa akin. Kasi nabago kayo, kaya nyo na magmahalan sa isa't isa. That is something na hindi natural, magmahalan sa isa't isa. Because ayon sa biblical theology, sabi ng Bible, tayo by nature, self-centered tayo. So para magkaroon ng isang community na may pagmamahalan, walang ibang paliwanag kung di binago ni Kristo ang puso nito mga taong ito. And then third, this is the last point that we studied together, set your hope on the return of Christ. Let not your heart be troubled. Sabi ng Jesus Christ sa John 14, you believe in God, manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin naman kayo sa akin. And then, specifically ang dapat pagtiwalaan kay Jesus Christ in that context, na meron siyang inihandang tahanan para sa atin. At siya ibabalik upang tayo kanyang kunin. So isa iyon. At that time, yung mga disciples, parang hindi masyado pang nangungusap sa puso nila yon kasi sila'y nasa panahon ng nalilito sila at takot sila. Pero eventually, ito yung naging comfort not just sa mga disciples, but sa lahat ng mga believers. At ngayon, yung mga binasa natin kanina, sinabi ko sa inyo ay subukan nyo i-summarize into one word. Meron ba kayong naging sagot? Ayan. Tignan natin ulit, verses 13 to 14. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak.
kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Pasensya na, nakalimutan ko pong dalhin ito. Kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko'y gagawin ko. 16:23, sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong, ibig sabihin ng magtatanong, ay hihingi. Ano? Sa English, di ba yung ask, pwede magtanong ng ask a question or ask for something. Di ba? So, ganoon din yun. Sa araw na iyon ay hindi kayo hihingi sa akin ng anuman. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y humingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman. Kayo'y humingi at kayo'y natanggap. So in one word, kung naisip nyo may kinalaman sa prayer, praying, tama kayo. Isa ito sa mga binanggit ni Jesus Christ sa kanila. Hindi lang sinabi ng Panginoon na magiging mahirap ang buhay para sa inyo. Hindi lang sinabi ng Panginoon na iiwan ko kayo. Sinabi rin ng Panginoon sa kanila na bagamat may challenge, bagamat may hirap, pwede kayong mag-pray. At hindi lang yun. Sinabi ng Panginoon sa kanila, mag-pray kayo, yung hiningi nyo, bibigay ko. May guarantee. May guarantee ang Panginoon na lahat ng hingi nyo, bibigay ko. Of course, we will qualify that maya-maya. No? So, pang-apat, this is now new material. Okay, pang-apat, paano tayo magpapatuloy? Yan, sa kabila ng nandito tayo sa mundo na puno ng discouragement at kasalanan, sa mga panahon na physically wala si Jesus Christ, manalangin sa Ama, excuse me, sa ngalan ng anak. Okay, yung gusto ko na sanang gawing subpoint yung in the name of the Son, but very prominent kasi yan. Dito. So, paano? Bilang Kristiyano, paano ka magpapatuloy sa Panginoon? Mas hirap eh. May persecution. May mga challenge sa faith. Hindi lahat masaya pag nagpatuloy ka sa Panginoon. Gusto mo mag-share ng gospel, hindi lahat matutuwa sa iyo. May mga sufferings on the side sa pagpapatuloy mo sa Panginoon. Okay, the Bible doesn't deny that. Maliwalag ang Bible na mayroong concession. Totoo talaga yan. Pero, para makayanan natin yung mga burdens na ito, hindi malapad ang shoulders natin para buhatin ito eh. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, manalangin kayo. Okay? Ngayon, ano ba ang context nito? Kasi minsan ginagamit to. Kung ano man ang hingin mo, bibigay sa iyo ng Panginoon. Ano ba? Kailangan mo ng trabaho? Kailangan mo ng asawa? Kailangan mo ng sasakyan? Gusto mo mag-travel sa Japan? Sabi ng Bible, meron tayong blank check, hingi mo lang, bigay sa iyo ng Panginoon. But we need to understand na itong mga pangako ng Panginoon, halimbawa sa verses 13 and 14, sinabi doon, ano man ang inyong hingin sa aking pangalan ay aking gagawin. Sabi sa verse 14, kung kayo humingi ng ano man sa pangalan ko ay gagawin ko. Kaya hindi po ito mga verses sa Bible na nakalutang, na walang konteksto. Di ba? So, ano po ba ang konteksto nito? Well, verse 12, makikita natin. John 14:12, tingnan niyo po ito. Yung binasa natin kanina, verses 13 and 14. So, this is the verse prior to what we read. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin, mga believers, anong nangyari? Ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Okay? Sabi ni Jesus Christ, yung mga manampalataya sa akin, ano mangyayari sa kanila? Pagpapatuloy nila yung aking gawain. Hindi pa yan. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Okay? Ibig sabihin, hindi lang yung mga future believers, hindi lang nila gagawin ang gawa ni Jesus Christ kung anong ginagawa niya, sabihin ng katotohanan, hikayatin ng mga tao manambalik sa Diyos. Hindi lang yun ang gagawin nila, kundi greater. Hihigitan pa nila ang ginawa ni Jesus Christ. Isipin mo yun? Sabi ni Jesus Christ, So, dito, ang konteksto makikita natin is, yung sinabi ni Jesus Christ na hingin nyo lahat ng gusto nyo bibigay ko, sa context ng paggawa natin
ng mga gawa ni Jesus Christ. Anything related to that, anything we need, anything na magbibigay sa atin ng kakayanan para magawa natin pinapagawa ng Panginoon, hingin nyo, bibigay ko. Yun ang sinasabi ng Panginoon dyan. Now, sinabi dyan na believers will do greater works. Mas dakilang works pa ang gagawin natin, ha? Tayo yun. Kaysa sa ginawa ng Jesus Christ. Paano mangyayari yun? Ano? Well, ang sinabi naman ng sagot, sabi dyan, sa last part ng verse 12, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Actually, gagawin natin, no, mga believers, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Okay? So that's the answer. Paano magiging gagawa ng greater works tayo mga Kristiyano, mga believers, kaysa kay Jesus Christ? Gayon siya yung Panginoon natin. The servant is not greater than his Lord. Well, the explanation, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Now, ang ibig niyang sabihin, ang pagbalik niya sa langit, ano? Pero alam natin ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Bago siya umakyat sa langit, at ang pagkakyat niya sa langit, ang ibig sabihin nun, namatay na siya at muling nabuhay. Di ba? In other words, naganap niya na yung dapat ganapin para sa kaligtasan natin. So, tayo po ay makagagawa ng greater works. Greater, higit pa sa ginawa ng Jesus Christ. Kasi ang ating paglilingkod ay sa panahon na kung saan nagawa na ni Jesus lahat ng dapat gawin para iligtas ang sangkatauhan. So yung sa Old Testament, they're looking forward na darating ang Savior, pero tayo, we look backwards, tapos na. So nandito rin tayo sa age, sa panahon na kung saan nag-minister tayo, napakalinaw ng mensahe ng kaligtasan. At tapos na talaga lahat. So in that sense, greater works. Now, ang point dito is that kaya po greater ang ating work sapagkat naganap na ni Jesus ang lahat ng dapat niyang gawin. Okay. Isa pang sagot bakit we will do greater work. So number one, kasi na-accomplish na Jesus Christ yung dapat gawin. Second reason, makikita niya sa verses 13 to 14. Sinabi diyan, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin. Ano naman hingin nyo? Gagawin ko, sabi ng Jesus Christ, upang ang may maluwalhati sa anak. Verse 14, kung kayo humingi ng ano man sa pangalan ko'y gagawin ko. Bakit we will do greater works? Kasi lahat ng gagawin natin, lahat ng kailangan natin, bibigay sa atin ng Jesus Christ. Magkatagumpay tayo. Parang hirap isipin, di ba, Pastor? Magkatagumpay tayo. Bakit? Mas marami pa yung ibang grupo na nangangaral ng hindi katotohanan kaysa sa atin. Well, wag nating husgahan ang pagkilos ng Panginoon sa katiting na bahagi ng kasaysayan. But maliwanag po sa God's Word, darating ang panahon, magkatagumpay ang gawain ng Panginoon and tayo, as we do the will of God, magkatagumpay tayo, ma-accomplish natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Bakit? Kasi, ano ba ang kailangan mo sa paglilingkod sa Diyos, bibigay ng Panginoon. So, ang context nito, ng humingi ka, bibigay ko lahat, ay sa context ng pagtupad sa gawa ng Panginoon. Okay, tandaan niyo po yan. Now, ano naman yung context ng John 16? Kasi dalawang tinignan natin passage. John 14, John 16. Tingnan niyo po sa verse 23. Sabi, ayun ang context niyan. Sa araw na iyon. Sa araw na iyon. Ay hindi kayo magtatanong o hindi kayo hihingi sa akin ng anuman. Ang totohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo humingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan, na ibibigay niya ito sa inyo. So, makikita natin naman dito na sabi Jesus Christ, sa araw na yon, hindi na kayo hihingi sa akin, diretso na kayo sa Ama. Although, it will be in my name. Now, ang tinutukoy niyang araw na yon, yan ba yung verse 23? Yan. Ang tinutukoy po niya doon, actually, verse 22, atras tayo, nandun ang sagot. Sabi diyan, kayo sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makikita. Magagalak ang inyong puso at wala makakapag-alis sa inyo ng inyong kagalakan. Ano tinutukoy niya ron? Malungkot sila kasi mamatay si Jesus Christ eh. So, ano magbibigay ng joy sa kanila? Muli pagkabuhay ng Jesus Christ. So, ang sinasabi ng Panginoon na sa araw na yon, kapag nabuhay na si Jesus Christ, that period and the following time, isabihin ng mga panahon na wala na siya dito.
ay pwede kayong humingi. Diretso na kayo sa Ama. Ano? In my name, humingi kayo, manalangin kayo sa Ama. In my name, ibig sabihin, humingi kayo ng ayon sa kung sino ako at ano ang mga layunin ko, kalooban ko, sabi ng Jesus Christ. So, ang sinasabi dito ng Panginoon na manalangin kayo sa time na makabalik niya sa langit, sa time na nabuhay na siya ulit at natapos na yung gawa ng pagliligtas, pag nanalangin kayo, directly sa Ama, bibigay ko ang inyong hinihingi. Ano? So, huwag nating isipin na itong mga pangako ng Panginoon na igagrant niya yung mga prayer request natin ay para sa lahat ng bagay. Kundi contextually, ayon sa lahat ng bagay na kailangan mo sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon, sa pagganap mo sa mga gawain ni Jesus Christ. Maliwanag po ba yun? So, huwag kayo magkatampo sa Panginoon na ang tagal na akong humingi na mamahalimbag sa Panginoon, pero hanggang ngayon, wala pa talaga. Ang tagal ko na nanalangin ng Tesla. Ano? Pero nag-i-e-trike pa rin ako papunta sa church. Well, at least meron kang Ano? Ibig ko sabihin, huwag tayong magtampo sa Panginoon dahil hindi niya tinupad yung hindi rin naman niya pinangako. Okay? But huwag kayo mag-focus doon. Mag-focus kayo dito. Kahit anong sirkumstansya pala, pwede akong sumulong, magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos kasi kung ano man ang kailangan ko sa paglilingkod sa Panginoon, hihingin ko sa Kanya at bibigay niya sa akin. Patuloy ka. Diba? Nakaka-discourage ang mundo. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na pwedeng maging fruitful para sa Panginoon. Kasi yung daming kailangan, hingin mo sa Panginoon. Diba? Kasi titikas ng ulo ng mga tinuturuan ko, ipanalangin mo sila sa Panginoon. Diba? So minsan, magiging challenging talaga para maglingkod sa Panginoon. Anong gagawin mo pag ganyan? Ako bilang pastor, may mga kabigatan din. Kami mga manggagawa sa gawain. Iba-ibang pinanggagalingan. May pamilya, personal na buhay mo, personal struggle mo. May sa ministry, of course. Minsan sa health. So, anong gagawin mo? Ang sabi ng Bible, ipanalangin mo. Manalangin ka sa Panginoon. Sabi ng isa, life is tough, but we can always pray. Pwede tayo humingi sa Panginoon. Nakatch nyo ba yung sinabi ni Jesus Christ? Kahit ano. Kahit ano. Basta may kaugnayan sa pagsunod mo sa Kanya. Kahit ano, basta may kaugnayan sa pagdilingkod mo sa Kanya. Nangihina ka na, nadi-discourage ka na kasi ginagawa mo yung tama pero ikaw yung pinagtatawanan. Ikaw yung pinaparatangan ng mga motibo na mali. Di ba? Ipanalangin mo sa Panginoon. Pastor, parang punta tayo sa nyugad, parang mga tao, sarado ang kanilang mga puso. Di panalangin natin magbukas ang puso nila. Di ba? Ganoon yan eh. Anong option natin? Huwag na lang tayo dyan. Hindi ganoon. Mag-pray tayo. May obstacles, may challenge, we can pray. And ang promise ng Lord, sasagutin niya. So, claim on that. We can use that sa prayer natin. Lord, di ba sinabi po ninyo, may opposition, ipanalangin mo sa Panginoon na maligtas sila. So, kailangan natin ng pamasahe kasi 100 ng tricycle doon one way. Pray tayo sa Panginoon. Or maybe as a servant of the Lord, you struggle. Gusto mo maglingkod sa Panginoon, pero alam parang natatrap ka ng isang kasalanan o dalawa, like bumabagsak ka, ipanalangin mo, Lord, gusto ko tulungan niyo po ako. Of course, you have a responsibility. But at the same time, malinaw sa Bible na manalangin ka. Ano man ang iyong hingin sa pangalan ko, sabi ni Jesus Christ, ibibigay ko kapag ikaw ay nasa landasin ng pagganap ng tungkulin ng kalooban ng Panginoon para sa buhay mo. Nalilito ko, Pastor, ano magagawin ko dito? Manalangin ka. Ano yung panalangin mo sa Panginoon? Of course, meron kang responsibility, hingin ng counsel, magbasa ng Bible, at mag-isip, pero manalangin ka din. Pag nasa panahon ka ng kalituhan, of course, mag-analyze ka, pero manalangin ka sa Panginoon. He's wise in heart, sabi sa kanina. Pastor, kukunti naman tayo, manalangin. Manalangin tayo na dumami, di ba?
na maging willing ang bawat isa to be part of ng soul winning. Bilang pastor, may mga time na nakaka-frustrate din talaga, no? Ito mga plano mo sa Panginoon, pero minsan kulang resources, kulang ang personnel. Ano magagay ko rito? Ipag-pray. Of course, you do your part, you talk to people, but you pray. Nahiya talaga ako mag-share ng gospel, pastor. Talagang parang magkukolaps ako. Ipanalangin mo. Pag nag-collapse ka, malambot ang bagsakan mo. Ipanalangin mo, tulungan ka ng Panginoon, di ba? Kasi ang boldness, it comes from God. Kita niyo po sa Acts, yung mga tao, sila po yung pinagbabantaan, nanalangin sila, grant us boldness. Ibig sabihin, boldness, hindi ito na ma-manufacture mo sa sarili mo. May factory ka ng boldness sa sarili mo. It comes from God. So you pray for boldness. Kesa naman na, wag na lang, dito na lang ako, nakatupi na lang ako palagi dito. Kristiyanong makahiya. Well, you ask the Lord for boldness. Pastor, ang titigas ng puso nila. Pag-pray mo, lumambot yung puso nila. Di ba? Baka iba sa atin dito, tawagin ng Lord para mag-mission. Dami kayang konsiderasyon yan. Pag mag-aaral ka ng language, ng culture, of course, mag-raise ka ng support, maraming consideration Kung tinawag ka ng Panginoon para mag-mission, huwag ka ma-discourage, ipag-pray mo. Kasi ibibigay niya lahat ng kailangan mo, sinabi niya, ng Panginoon yan. O baka iba sa inyo, alam niyo, tinatawag kayo ng Panginoon, pero may mga takot kayo, which is, that's a normal thing naman, May mga iniisip ka na, mga what ifs, Ika nga, ako nung tinawag ng Panginoon, ang dami talagang takot sa aking isip, mga alalahanin, konsiderasyon, Pag mga ganon, ipanalangin mo sa Panginoon. Kung malinaw na tinatawag ka ng Panginoon, huwag ka magpahadlang. Yung mga obstacles, yung mga burdens, mga fears mo, ilapit mo sa Panginoon. Yung Philippians 4, di ba? Be careful for nothing. May part doon, sinabi doon na, let your request be made known unto God. Minsan tayo, alam natin ang kalooban ng Panginoon, di tayo makakakbang dahil takot tayo or nag-aalinlangan tayo. Pero hindi tayo nananalangin para sabihin sa Diyos kung anong gusto natin mangyari. Ano ba gusto mo mangyari? Yun ang para-praise ko sa verse na yun. Sabihin mo sa Panginoon kung anong gusto mo mangyari. Let your request be made known unto God. Di ba? Kasi pastor, tinawag ako ng Panginoon, paano yung financial ko? Anong gusto mo ba mangyari? Na magkaroon ako ng financial. Di ipanalangin mo sa Panginoon. Di ba? Ipanalangin mo sa Panginoon. Naglilingkod ka sa Panginoon, anong umahadlang sa'yo? Palawang tanong, anong gusto mo mangyari? Hindi naman sa naghahamon tayo na away. Anong gusto mo mangyari? Anong request mo? Sabihin mo sa Panginoon. Huwag tayong tumigil sa, ang hirap. Mahirap talaga. Wala naman tayong bulahan, hindi tayo binabola ng God's Word. Mahirap talaga magpatuloy sa Christian life. Pero ano ba gusto mo mangyari? Ano bang kailangan mo para magpatuloy ka? Di ba? Paano ko ba malalaman yung pastor? Mamaya makikita nyo, God's Word, ang solusyon dyan. Kasi kung ano ang sinabi ng Bible, ang kalooban ng Panginoon, that should influence ang mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Basta nahihirapan ako mag-pray. Ipag-pray mo yung paghirap mo mag-pray. Diba? Naisip niyo ba yun? Narinig ko lang yun sa isang pastor. Pag nahihirapan ka mag-pray, di pag-pray mo yung nahihirapan ka mag-pray. Oo nga, Talagang nahihirapan ako mag-pray. Lord, tulungan niyo mag-pray. Diba, pag nahihirapan ka mag-aral, Lord, tulungan mo mag-aral. Pag nahihirapan ka sa ganito, Lord, help me. But when you struggle with prayer, what do? You pray about your prayer life. Alam niyo, maraming pwedeng makitang kakulangan, pangailangan o balakid sa paglilingkod sa Panginoon sa gitna ng mundo na puno ng discouragement, puno ng kasalanan, pagdurusa. Subalit ang lahat ng ito ay pwede mong ilapit sa ating makapangyarihan at mapagbiyayang Diyos. Nanangako na Kanyang ipagkakaloob ang lahat ng kailangan upang maipagpatuloy natin ang mga gawa ni Kristo. So, anong gagawin natin pag merong obstacles? We cry out to the Lord. We pray.
And that's how one way we bear para makayanan natin yung mundo na as we serve and live sa mundo na to na very discouraging and sinful. Ang ating binibigyan pansin ay yung chapter 13 hanggang 16 kasi target nating makarating sa chapter 17 ng John. Pag binasa mo yung 13, 16, ito pong section na ito ng Bible, among other things, dito natin makikita yung concentration, yung focus ng part ng Bible patungkol sa tungkulin ng Holy Spirit sa buhay ng Kristiyano. Halimbawa, pag sinabi ko sa inyo na chapter patungkol sa love, naisip niyo, 1 Corinthians 13 yan. Di ba? Chapter patungkol sa creation, Genesis 1 and 2. Ganun. But what about Holy Spirit? Of course, you can say Romans 8, but itong section na to, napakahalaga. Patungkol sa understanding natin, sino ang Holy Spirit, anong role niya. At 13, 14, 15, 16 ang kinukonsider natin chapter. Sa chapter 13, walang direktang reference, pero sa tatlong chapters, 13, 14, 15, 16, doon talaga maraming references patungkol sa Holy Spirit. Tinawag siya as the Spirit of Truth. Tinawag siya bilang, iba-iba eh. Taga-aliw, comforter sa ibang salin, So, tignan natin ito. Yung unang passage natin ay may kaugnayan doon sa binasa natin kanina, John 4, basahin ko para makita yung connection. John 14, 12 to 17. Sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawa din ng mga gawang aking ginawa at lalong dakila mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y papunta sa Ama. So nakita natin yung kanina, di ba? Dito bago. Nakita natin to. 13. So ang context, patungkol sa paggawa ng mga gawa ni Jesus. 13. At ano ba hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Nakita na natin yan. 14. Kung kayo humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ito na, 16. In the context of doing the work of Christ pa rin, at ihingin ko sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw. One more comforter, kasi si Jesus Christ yung comforter nila, di ba? Let not your heart be troubled. Alis siya. Okay, magalala. Kasi hilingin ko sa Ama, pagbalik ko sa Kanya, na ipadala sa inyo ang isa pang mga aliw. So the Holy Spirit ay siya ang kahalili, siya ang kapalit ng Jesus Christ para mag-comfort sa atin and to encourage us, to guide us. Pero pwede natin ditong makita sa Bible na, atatalin ko kayo, sino mas gusto nyo makasama? Jesus Christ o ang Holy Spirit? Trick question ba yan, Pastor? Well, siyempre, naturally, gusto natin ang Panginoon, di ba? Actually, hindi lang gusto ng mga disciples wag umalis si Jesus Christ. But si Jesus Christ, kailangan turo sa kanila na mas makabubuti sa inyo na aalis ako. Kasi pag ako'y umalis, sugo ko ang Holy Spirit. Na kung isipin mo, paano mangyayari yun? Patuloy lang tayo magbasa, ha? Verse 16. Hingin niya yung sama, ang Holy Spirit, darating. Tingnan niyo ito, upang makasama niyo siya magpakailanman. Sino ba yun? Ito, 17. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya nakikilala ninyo sapagkat siya nanatiling kasama ninyo at siya ay mapapa sa inyo. He shall be in you. Sa loob mo. Ito yung tinatawag sa Bible na ang bawat Kristiyano, totoong Kristiyano, pag sinanampalataya sa Panginoon, isang mangyayari sa Kanya na hindi na natin nakikita, pero totoo dahil sinabi ng Bible, ang Holy Spirit titira sa atin. So bakit mas mabuti na dumating ang Holy Spirit
kesa si Jesus Christ magstay. Pag kasama mo si Jesus Christ, kasama mo ang Diyos. God with us, Emmanuel. Kasama mo siya. Pero ang Holy Spirit, God the Spirit, hindi mo lang siya kasama, nasa loob mo. Nasa loob mo. Isipin mo. Anong close? Wala nang mas malapit pa doon. Nasa iyo na ang Holy Spirit. Ano? At ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, sa inyong paggawa ng mga gawa, pagkapatuloy ng mga gawa ko, ay nalangin ako para dumating sa inyo ang Holy Spirit na tinukoy siya bilang mga aliw ninyo, encourager ninyo, comes alongside para encourage kayo at gabayan. Siya ang tutulong sa inyo, sa inyong mga gawa. So, sinasabi ng Panginoon, point number 5 natin, para makayanan natin na maglingkod tayo kahit na maraming discouragement, obstacles, kailangan tayong, we must depend on the power and encouragement of the Holy Spirit. Manangan, umasa, kumapit sa kapangyarihan at kaaliwan ng banal na Espiritu. Alam na ng Diyos na mahina tayo. Yung strength na kailangan natin ay makukuha natin hindi galing sa sarili natin, kung hindi sa patnubay ng God the Holy Spirit na nakatira sa atin kung tayo Kristiyano 24/7 and even forever. Yan ang kailangan natin. Pag nadi-discourage ka sa mundo na to, isa sa mga regalo sa iyo ng Diyos para magpatuloy ka, kasama mo ang Holy Spirit at tutulungan kanyang gawin ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kung kapatuloy ka, hindi ka nag-iisa, walang panahon na mag-iisa ka kasi hindi mo lang siya kasama, nasa loob mo siya. Masasabi natin na talagang kasama natin ang Panginoon at palagi. May mga times na hindi natin makakasama yung mga kamanggagawa natin. May mga times na wala makakatulong sa ating ibang tao. Di ba? May mga times na dahil sa geography, malayo, o dahil sa ability, hindi ko kaya, baka may iwanan talaga tayo mag-isa. Pero sa totoo lang, hindi talaga tayo nag-iisa because kasama natin ang Holy Spirit. Kasama natin siya to help us as we continue to do the work of Christ. Maaring maramdaman mo na nag-iisa ka, pero sa katotohanan, hindi mo tunay na hindi ka malalagay sa ganong sitwasyon. Kapag sobrang lakas na ng feelings mo, huwag kang bumatay sa feelings. Bumatay ka sa facts. Bumatay ka sa katotohanan. And the truth is, nakatira sa iyo ang Holy Spirit, hindi ka nag-iisa, hindi ka powerless sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Now, isa sa mga point na sinabi ng Panginoon para magpatuloy itong mga disciples na ito, ibinigay ng Panginoon, ibinigay ng Holy Spirit ang kailangan nila para magpatuloy sila. Ano ba kailangan ng mga taong ito? They need God's Word. They need the revelation of God. Kailangan nilang ma-encourage sa pagbumuhay at paglilingkod. Kailangan alam nila yung salita ng Panginoon. At ang Holy Spirit, isa sa mga binanggit ng Jesus Christ, gagawin ng Holy Spirit, ay gagabayan sila, yung mga apostles, para bigay sa atin yung the rest of the Bible, which we now call the New Testament. Sabi sa John 14:26, subalit ang mga aliw ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo, sa mga disciples, Bible writers, ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat na aking sinabi sa inyo. Okay, so hindi to para sa lahat ng Kristiyano, para to sa mga Bible writers. Sila gagabayan ng Holy Spirit. Chapter 16, verse 13, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Okay? Again, referring to the Bible writers. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin. So, yung sabihin ng Holy Spirit, hindi rin pala galing sa kanya.
Ano? Kanino galing yon? Galing sa Panginoon. Ano? Sabi diyan, no, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Ano? Ito pala. Ano mang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin. Ano? He came to testify patungkol kay Jesus Christ. So yung sasabihin niya, yung mga sinasabi ng Jesus Christ. Saan ba galing yung mga sinasabi ng Jesus Christ? Ano? Sabi sa John 7:16, sinagot sila ni Jesus, ang turo ko ay hindi akin, kundi sa kanya nagsugo sa akin. It comes from the Father. So, ibig sabihin, yung words ng Holy Spirit, the New Testament, it comes from Jesus, it comes from the Father, it comes from God. So, in other words, ang na-produce ng Holy Spirit through the Bible writers ay ang mismong mga salita ng ating Panginoon. So, we have the message. Ano? Ang hirap naman magpatuloy na i-absorb mo yung pagkapahiya, tapos yung sinasabi mo, hindi lang pala totoo. Di ba? Alam niyo, isang confidence natin as we continue to serve the Lord, mag-witness tayo para sa Panginoon, is that yung sinasabi natin, salita ng Diyos. Ano, bakit tayo mahihiya? Yung mga iba nga, nagkukwentuhan ng kasinungalingan, ng chismis, hindi sila nahihiya eh. Pero tayo, nagsasabi tayo ng totoo, kung paano maligtas ang tao, ayon sa sinabi ng Panginoon, huwag tayo mahihiya. Ano? Kaya yung mga apostol nga, hindi lang sila hindi nahiya, binigay nila yung buhay nila para sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong mapanghinaan. Huwag tayong, sabi sa salitang kanto, huwag tayong matameme. Ano? Na alam natin ang salita ng Panginoon. Alam natin ang mabuting balita. Bakit? Ano ba yung nakakahiya sa totoo? Ano ba nakakahiya sa nag-iisang paraan para maligtas ang tao? Nakakahiya doon. Patuloy tayo, no? Pagtawanan ka na ng lahat, pero maliwanag ayon sa Biblia, yung sinasabi mo totoo, yung sinasabi mo salita ng Diyos. At hindi lang tayo binigyan ng Holy Spirit ng sasabihin, kundi sinasamahan niya tayo kapag tayo nag-witness. John 15:26-27. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng katotohanan reminds us that Jesus Christ is the truth. Na mula sa Ama, siya ang magkapatotoo tungkol sa akin. So, ang Holy Spirit pala magwi-witness eh. Ano pa ginagawa natin dito? Well, tingnan niyo po yung next verse. At kayo rin ay magpapatotoo. Ibig sabihin, totoo, ang Holy Spirit talaga nagwi-witness sa puso ng tao, pero ginagamit niya tayo. As we speak, the Spirit of God speaks. Isipin niyo yung mga kapatid, ano? Pag nag-share ka ng gospel, hindi ka nag-iisa. Tayo, kakarampot tayo, nandun tayo sa Nyugan, ang daming tao doon. Minsan kasabay pa natin yung ibang mga reliyon. No, kakaunti tayo, pero we have the Spirit of God. No, andiyan ang Holy Spirit sa atin as we share the Word of God. At as we speak the Word of God, ang Holy Spirit po inaabot ang puso ng mga tao. Yung kanyang specific word, John 16:8, sabi niya, at pagdating niya, kanyang susumbatan. He will convince people, he will convict people, ang sanlibutan, the unbelievers, tungkol sa tatlong bagay, kasalanan. Because they reject Christ. Tungkol sa katwiran, na ang kanilang mabuting gawa, ang kanilang katwiran is not enough and it's never going to be enough para masave sila. Bagsak ang tao pagdating sa righteousness before the Lord. And of course, judgment. The Holy Spirit will impress sa puso nila. As we preach the gospel, at saka kasama din doon yung warning ng pagkapahamakan, ang Holy Spirit po ang nagkukonvict sa tao, ang nangungusap sa puso ng tao. So, minsan mag-share ka ng gospel, parang wala nangyayari. Di ba? O, papaisip ka. Etong taong ito, mukhang mataas ang pinag-aralan, mukhang magaling makipag-usap, makikinig ba sa akin yan? Siguro hindi. Pero sa Holy Spirit, pwede. Huwag mong tignan ang sarili mo bilang nag-iisang witness. Sinasabi mo totoo at kasama mo yung nagbigay sa iyo niya ng Holy Spirit. Kaya bakit ka panghihinaan? Ang salita ng Panginoon ang gagamitin niya
Ang tungkulin natin ay maging faithful sa pag-share at ang Holy Spirit po ang aabot sa puso niyan taong yan. Huwag kang panghinaan. Mag-witness ka with confidence kasi ang Holy Spirit ang kasama mo. So focus on your responsibility. Anong responsibility mo? Pakita ka ng mabuting testimony. Pangalawa, mag-witness ka. Wala nasa-save dahil sa testimony lang. Ang buka pa rin yung bibig mo. Mag-share ka ng gospel. And last application here. Dahil totoo ito, it matters kung anong klaseng buhay meron ka. That matters sa pagtupad mo ng kalooban ng Panginoon. Particularly sa pag-share mo ng gospel. Why? Because nagko-convince ang Holy Spirit. Ayaw ng Holy Spirit sa kasalanan. Meron tayong mga warnings. Huwag pighatiin ng banal na Espiritu. Do not grieve the Holy Spirit. Diba? Quench not the working of the Spirit sa buhay mo. So if we live in sin, dyan raw ka-problema tayo. So if we believe na ang key para ang taong ito, mabuksan ang kanyang mga mata, makonvince siya, is the working of the Holy Spirit. As we serve the Lord, mamuhay din tayo sa kabanalan. Sa John, sa Gospel of John, merong 7 I am sayings. May mga pagkakataon na sinabi ni Jesus Christ, halimbawa, I am the living water. I am the bread of life. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. Sinabi niya at one point, I am the way, the truth, and the life. Yung last doon sa 7 I am sayings ni Jesus Christ ay nasa John 15. Tignan natin dyan. John 15, sabi dyan, verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas. I am the vine, at ang aking ama ang tagapangalaga. At ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga ay nagbubunga ay nililinis niya upang lalo magbunga. Verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buwat sa kanyang sarili maliban ang akabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Tingnan natin yung picture ng vine. Meron tayong picture dyan ng vine. Yan ang puno ng ubas. Of course, it's a vine. May katawan. Yung mahabang gano'n, yun yung vine. Sabi ni Jesus Christ. I am the vine. Branches, doon tumutubo ang mga grapes. Alam naman natin to, di ba? Kapag yung tangkay, hiniwalay mo sa vine, wala na, patay na yun. Hindi namang wireless ang connection yan. Diba? Pag tinanggal mo yan, there is zero possibility na magbunga ang isang tangkay ng ubas kung ito hindi nakakabit sa pinakakatawan, sa vine. Di ba? Maliwanag po yan. So, sinasabi ng Panginoon sa kanila, kung paanong walang buhay ang tangkay kung hindi ito nakakabit sa vine, ganon din kayo. Kapag nakahiwalay sa vine, number 1, walang bunga. Number 2, walang walang buhay, I should say. Di ba? Walang sustansya ng puno, hindi umaabot doon sa sanga kung ito'y nakapigtas. No life. And of course, walang fruit. Hindi po imposible magkabunga yan. Hindi nakakonect sa source. So, paano ba yun? Kaya sabi ng Panginoon, abide in me. Manatili kayo sa akin kung paano yung branch nakakabit sa vine. Anong ibig sabihin ng manatili sa Kanya? Well, meron tayong clue sa John 15. Tingnan niyo po sa verse 7. Sabi doon, kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko ay manatili sa inyo. Ayan. Earlier, sinabi niya na manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. Pero dito sinabi, kung kayo manatili sa akin at ang mga salita ko ay manatili sa inyo. So to abide in Christ means na mag-abide din yung mga salita niya sa atin. Na sa atin yung salita ng Panginoon. Ano ba mga sinabi ni Kristo? Well, His teachings about Himself, about the Word of God. So, paano ba mag-abide in Christ?
Manatili ka sa salita ng Panginoon. You believe the Word of God. Believe Christ and His Word. Now, isa pang clue natin dito, how to abide in Christ, ay makikita natin sa kabuuan ng aklat. Kasi merong isang salita na paulit-ulit ginagamit sa aklat na to, yung word na believe. Minsan verb, minsan noun, belief, faith. 80 times sa aklat na to, makikita niyo yung word na yan sa iba't ibang anyo. Siguro pinakasikat, John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya, believe, ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And the very purpose of the book, John 20 verse 31, ngunit ang mga ito isinulat, the rest of the book, the whole book, sinulat upang kayo sumampalataya. That's the purpose of the book. Para magtiwala kayo na si Jesus, number 1, siya ang Christ, siya yung ipinangakong tagapagligtas. Number 2, na siya ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, is divine. At sa pagsampalataya, magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, abiding in Christ, ang ibig sabihin nito mga kapatid, is you make the choice na magtiwala kay Jesus at sa kanyang mga salita. That's what it means. Abiding in Christ. No? Why? Well, di ba, nakita natin na magkaroon ka ng eternal life, magkaroon ka ng eternal life if you believe in Christ. So, paano may life yung sanga, yung tangkay, kung di nakakabit sa pinakakatawan? Di ba? Wala. As long as nakakabit yung tangkay sa katawan, mayroong sustansya yun, may life yun. Okay? And then, sabi ng God's Word, you get life by believing in Christ. So, the last point for today is abide in Christ by choosing to believe Him and His words. Paano ka manatili na kapatuloy sa Panginoon, magbunga para sa Panginoon? Gamitin natin agricultural example. By abiding in Christ. Paano ba exactly yun? Magtiwala ka kay Kristo at sa Kanyang mga salita. That's how you abide in Christ. So, unang-una, that's how we get saved. That's how we get the life from God. Kung paano patay yung tangkay na hiwalay sa vine, ganoon din ang bawat tao na walang relasyon kay Jesus Christ. Patay. It may look parang buhay, kulay green pa naman, pastor, but in reality, wala nang life ang isang tangkay na pinigtas mo. Di ba? So, ang point dito ni Jesus Christ, there is no other way para maligtas kayo to have that eternal life, which by the way, ang eternal life, hindi ibig sabihin lang mahabang buhay. It doesn't really talk about the length of the life, but the quality of life. Ibang klaseng quality ng buhay yon. And the opposite of that is eternal death. Okay? Sa Romans 6:23. So sinasabi ng Panginoon, abide in me. Otherwise, wala kayong life, wala kayong fruit. So ibig sabihin, ang tanging way para maligtas ang tao is to have a relationship with Jesus Christ. There's nothing else. Wala na. Not through moralism, magpakabait ka, maligtas ka na. It's not that. Not by joining a religion, or not by being a Baptist even. Hindi ito sa pagganap ng mga sakramento. Kung hindi having a relationship with Jesus Christ. Ibig sabihin ng having eternal life, akala ng iba kasi eternal life, magsimula pag namatay ka na. I don't know, pag nanampalataya ka, do you have eternal life now? Oh yeah, you do. Part of what it means is having a changed heart. Born again. Binago ng Panginoon ang puso mo. Na ibig sabihin, nilinis ka niya sa kasalanan at binigyan ka niya ng heart na gusto na sa kanyang mga salita. That has the desire and ability to follow the Word of God. Let me share Romans 6:23 sa inyo. I alluded to this kanina. Romans 6:23, sabi diyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa ating mga kasalanan, mamamatay tayo. And the Bible does not only point to physical death, but also tinatawag na eternal death, which is pagpunta sa impyerno. Revelation 21:8. Mamamatay tayo, we will be judged sa impyerno because of our sins. But, ngunit ang kaloob ng Diyos, God has a gift.
to us. Pag-gift, this is not something you earn. Hindi ito something na pinaghihirapan mo, babayaran mo. No, gift is something you receive. Merong pinaghirapan ng Panginoon, so to speak. May inihanda ang Panginoon. But the gift of God, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. You see that? That's eternal life. That's life. Paano tayo magkaroon ng life? How can we be saved? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yung life na kailangan natin can only be found, yung pagbabago sa puso at katiyakan ng kaligtasan, masusumpungan lang natin yan, mapupunta lang sa atin yan kung meron tayong relasyon kay Jesus Christ. Kaya sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sinabi sa Bible, di ba, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa libutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, nag-iisang anak, upang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kung may nag-iisip dito, paano ba ma-save, paano ba mapatawad sa kasalanan ko, at paano mabago yung puso ko? Well, the only answer is Jesus Christ. Siya ay namatay para bayaran ng iyong kasalanan at siya ay muling nabuhay. At maliligtas ka, ang sabi ng Bible, you will be connected to the vine, magkakaroon ka ng life through Him, if you believe Him and His words. It's not that simple. Kasi kailangan mamatay na anak ng Panginoon. At the same time, it is that simple. It is a free gift offered to everyone. Now, hindi lang nakadepende sa connection sa vine ang life natin, kundi nakadepende rin doon ang fruitfulness natin. Siyempre, di ba, kung walang buhay, lalo na walang bunga. Imposible magkabunga, walang buhay. Di po ba? So our salvation depends on our relationship with Christ. Ganon din ang ating fruitfulness. Ano? Alam nyo, it is a blessing. Ang fruitfulness nakadepende sa relationship natin kay Jesus Christ. It's not on our circumstance. Minsan isip natin, siguro kung wala lang akong problema na ganito, siguro kung hindi lang ako kinukulit ng mga taong ito, siguro kung marami lang akong resources, marami akong magagawa, magiging matagumpay ako para sa Panginoon. Wrong. Fruitfulness depends on your relationship with Jesus Christ. Ibig sabihin, kahit nasa ang sirkumstansya ka, kahit anong kalagayan mo, pwede kang maging fruitful para sa Panginoon if you're trusting Jesus Christ. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. John 15:5, sabi diyan, ako ang puno ng ubas, I am the vine, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo iwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Siguro itong sermon na ito mga 7 minutes pa, okay? So gaya ni Samson, ipunin nyo ang inyong lakas. Ipunin nyo na, meron tayong, kung magtsatsaga kayo, may nilagang blessing, okay? Ano lang kayo. So, magiging fruitful tayo, but what is the fruit? Ano ba ang bunga? Well, sabi si John 15:8, pero magitan nito, naluluwalhati aking ama na kayo magbunga ng marami. So whatever yung fruit, sabi ng iba, yung fruit na tinutukoy dyan ay anything na magluluwalhati sa Diyos. Okay? Halimbawa, anything that would show that God is great. Halimbawa, sa buhay mo bilang Christian, ang priority mo hindi na pera, kundi Panginoon na. Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag pinamuhay mo yan, napapakita mo na dakila ang Diyos. Bakit? Masigid siya kasi sa pera. That's why prioritize ko siya. You see? But, ang titignan po ninyo, yung sequence kanina, di ba? Ito, kailangan nyo samahan ako dito. Sinabi sa John 15:5, tingnan nyo yung sequence, ang nanatili sa akin at ako'y sa Kanya equals more fruit. Manatili siya sa akin at ako'y sa Kanya equals more fruit. Now, may iba yung sequence. Tingnan nyo ha, John 15, verse 7. Kung kayo'y manatili sa akin, at ang mga salita kayo'y manatili sa iyo, that's one of the changes. Pero ito,
Hindi sinabi na pag nanatili kayo sa akin at ang salita ko yung nanatili sa inyo, marami kayong bunga. Hindi yun ang sinabi, di ba? Anong sinabi? Hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Yang last part na yan, yan ang bunga. Ang daling sabihin, pero ano ibig sabihin yan? Kapag nag-abide ka kay Christ, nagtiwala ka sa Kanya at sa Kanyang salita, ang mga salita niya nasa iyo, tutukurin ng Diyos ang iyong panalangin. That's the fruit. So, ang point is this. Ang bunga na tinutukoy ng Panginoon na makikita sa buhay natin ay yung bunga na anumang bagay na tugon ng Panginoon sa prayers mo na may kinalaman sa paglilingkod sa Kanya. That is the fruit. Hindi ito blank check. Again, hingi ka ng kahit ano, bigay sa ano. Ang context dito ay nanatili sa iyo ang salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi kasama dito yung paghingi ng mga bagay para sa kapritsyohan lang natin. It means that itong taong ito ang inihingi niya yung mga bagay na may kaugnayan sa gawa ni Jesus. Kalooban ng Diyos. Okay? So, what is the fruit? Number 1, anything that glorifies God. Number 2, kung ano man ang tinugon ng Panginoon na hiningi mo sa Kanya, na kung ano man prayer request mo, na kung saan yung prayer request mo na yon ay ayon sa kalooban ng Diyos at tinugon ng Panginoon, yun ang bunga. Okay? So, again, babalik tayo sa context na ang pinag-uusapan natin dito ay sa paglilingkod sa Panginoon. Paggawa ng kalooban ng Panginoon. Kapag may hiningi ka sa Kanya, in line with that, sinagot ng Panginoon, that's the fruit. I think applications will help. Makikita natin dito, number 1, na yung mga bagay na hinihingi ng isang tao, yan ay clue. Clue ng relasyon niya kay Jesus Christ. The kinds of things that we ask reveal our relationship with Christ. Kung isang tao is abiding in Christ, ang mga hihingin niya, yung mga bagay na may kaugnayan sa pagganap sa mga gawa ng Panginoon. Ang importanteng bahagi po ng fruitful life ay yung ating prayer life. Kasi ang ibig sabihin ng bunga ay yung mga tinugunan ng Diyos na panalangin mo na may kinalaman sa kalooban niya, yun ang bunga. So, kung magiging mabunga tayo, kailangan kasalalay yun sa ating prayer life. Tayo po'y magbubunga, makikita natin yung mga paggawa ng Panginoon sa ating buhay, habang nagpe-pray po tayo ng mga panalangin na patungkol sa kalooban ng Panginoon. So, ito yung sequence. Yung mga bunga na binibigay sa atin ng Panginoon na nakadepend ay ibig sabihin nito, ito yung mga hiningi natin, Lord, sana patuloy mo po akong babaguhin. Lord, sana buksan mo mga mata ng mga taong ito para maunawa nila ang gospel. Lord, sana mag-provide po kayo ng pangailangan para mapagpatuloy namin itong mission work na ito. Lord, sana bigyan mo kami ng wisdom to do para malaman namin what's next sa paglilingkod sa iyo. Kapag tinugon ng Panginoon yung mga prayers na yan, that is the fruit. Ibig sabihin, mahalaga na nagpe-pray tayo. At ibig sabihin, mahalaga na hindi lang tayo nagpe-pray, kundi mga pinagpe-pray natin ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kung ano ang plano ng Panginoon para sa atin. Para natin malalaman ang kalooban ng Diyos, salita ng Diyos. Kailangan tayo hindi gumraduate na tayo sa ang panalangin natin puro sa pagkain lang, pag-iingat, sa pagtulog, pagbiyahe, at wala nang iba. Wala masama doon. Pero sana gumagraduate tayo doon. Ibig ko sabihin, lumalago tayo sa mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon kasi natuturuan tayo ng salita ng Panginoon. Ang takot ko, dati sa mga young people na ito, pero ngayon pati mga nakatatanda na rin. Ang takot ko ay
Baka sinasabi natin wala tayong panahon sa salita ng Diyos, pero ang totoo, sinasayang natin ito sa mga bagay na hindi naman talaga ganong kahalaga. Alam niyo ba, lumabas na yung report last year, statistics last year patungkol sa paggamit ng internet ng mga Pilipino. Meron tayong 117 million na sa population ayon sa source na ito. Alam niyo po ba na 98 million ay gumagamit ng internet. Out of that, 117. That's 83%. At mula rin sa mga gumagamit ng internet, na 98 million, halos 100% ginagamit ng internet para mag-social media. Alam niyo ba na sa lahat ng gumagamit ng internet, 81% doon ay sobrang active sa social media, TikTok, Facebook, etc. At meron tayong 95.8 million na social media accounts sa Pilipinas. Alam niyo ba, ay sa statistics, ang ini-spend ng mga Pilipino on a weekly basis sa social media, lahat-lahat na to Facebook, YouTube, etc. 33 hours and 50 minutes 1 week. Average yun. At specifically, tinarget nila ang average ng paggamit ng mga Pilipino ng Facebook, 1 hour and 30 minutes every day. Average. So my fear is that hindi na tayo nag-grow sa pagkakilala natin sa Panginoon at sa ating prayer life because madali nating i-dismiss na wala naman akong panahon dyan eh. But at the same time, scroll tayo ng scroll, watch tayo ng watch, na sana pwede natin magamit sa pagbabasa ng God's Word. Yung God-glorifying life, gusto mo maging fruitful para sa Panginoon, hindi yan automatic. Yung fruitfulness natin ay nakaugnay sa malaman natin yung kalooban ng Panginoon at hilingin natin sa Kanya na magawa natin to. We need to pray. Ang Diyos ang dahilan ng fruitfulness sa atin, pero meron tayong part, meron tayong responsibility. So mga kapatid, maybe baka hindi persecution after all ang nakakahadlang sa atin para magpatuloy sa Panginoon, but comfort, but distraction, distracted tayo. Well, the Lord tells us, ang gagawin natin mga kapatid, abide in Christ. Patuloy natin pagtiwalaan ng Kanyang mga salita. At ang Panginoon, that's how we bear fruit. Kapag nanalangin tayo ayon sa salita ng Panginoon, tutugunin niya, and that will be our fruit. Ano ang pangungusap sa atin ng Panginoon ngayon? Maybe, to check ourselves, gano'n na ba ako dito? Kasi ng oras. Maybe ang panawagan sa atin ng Panginoon, mga kapatid, is for us to examine our hearts. Kung ito ba ay nagagamit ba natin ating oras para sa Panginoon. Maybe ang panawagan sa atin ng Panginoon ay kagaya ng ibang mga binanggit natin. We need to depend on the Holy Spirit. We need to pray. What is that to you? Mga kapatid, itong message of God's Word, kailangan natin mag-respond. That's part of our worship. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa iyo po mga salita. And we pray po na gamitin niyo po ito sa amin po mga buhay, even now. Pagpalain niyo po kami maiksing invitation. Habang tayo nakayot, nakapikit, maybe meron sa atin dito, you know in your heart na hindi ka pa talaga sure pagdating sa kaligtasan. And you have no answer sa sinful heart, sa sin, and wala kang assurance ng salvation. But the good news is that Jesus Christ, the Son of God, became man to die for you. Namatay ang Panginoon para bayaran ng iyong kasalanan. Siya muling nabuhay upang ikaw ay iligtas. And the Bible tells us, pag ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ, kinilala mo na wala kang ibang pag-aasa para maligtas ka, kundi si Jesus Christ. Siya namatay at muling nabuhay para iligtas ka. Sabi ng Bible,
Ang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. You can be saved today by calling on the name of the Lord. Lord, patawarin mo ko sa aking kasalanan. I depend on Jesus Christ as my only Savior. Iligtas niyo po ako. If you will pray that prayer right now, galing sa puso mo, ang sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sumasampalataya sa Kanya may buhay na walang hanggan. I hope you would make that decision now. Na kung meron sa atin dito, sasabi natin, Pastor, ako'y Christian na. Pero pinakita sa iyo ng Panginoon na may mga bagay na dapat tayong isuko sa Kanya, bagay na dapat hingin sa Panginoon bilang bahagi nating katagumpayan. Now is the time. Or maybe we can thank the Lord sa Kanyang pagbibigay ng mga truths na ito to help us continue the work of Christ in this world. Now is the time. Tumayo po tayong lahat. Shall we all stand and respond to the Word of God? Let's hear ang isang stanza ng music. As we pray, tayo po lahat manalangin, mag-respond. This is part of worship. One stanza of music and then I'll close in prayer. Thank you, Lord, sa mga words na iniwan niyo po sa amin. And we pray na gamitin namin ito bilang mga treasure sa buhay namin. Remind us po sa mga bagay namin na pakinggan. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Manatili po tayo sa pagkatayo.